Ako nga pa, si June Pascua ng Pambansang Kaisahan ng mga Bayang Magbubukid, isang pambansang organisasyon ng mga magbubukid, tinaguri ang tigalikha ng pagkain sa kasalukuyan. Sa araw na ito ay pandaigdigang araw ng pagkain. Ang halos lahat ng mga sektor ng agrikultura at tigalikha ng pagkain, kasama na ang iba't ibang mga pamahalaan ay nagdiriwang para sa araw na ito. Pero magkakaiba ang paraan ng pagdiriwang. Siyempre kapag sa gobyerno, ang tiyak namin ay ang paraan ng kanilang pagdiriwang ay para ipresenta ang kanilang mga accomplishment kaugnay nung paano nila tinutugunan yung kahirapan at kagutuman sa kasalukuyan. Pero sa bahagi namin sa PKMM at bilang magsasaka, hindi para magdiwang kundi muli ay para magprotesta. Anong dahilan bakit ganito ang lagi at lagi, taon-taon na lang ay nasa lansangan kami at para ipanawagan ang patuloy na pagkalugmok sa kagutuman at kahirapan naming mga sektor ng pagkain. Napakahirap isipin dahil kami kapag tagurian kami, lagi kong sinasabi ito, ang mga magsasaka ay isang kahig, isang tuka noon, pero ngayon, kahig ng kahig, wala nang matukasa ngayon. Kabaliktaran tayo sa ibang bansa, kasi sa ibang bansa, ang mga tigalikha ng pagkain, mangingisda at magbubukid, magaganda buhay. Pero dito sa Pilipinas, ay laging ang walang makain ay yung tigalikha ng pagkain. Nakakalungkot dahil sa gitna ng pinag-uusapang napakatinding nakawan, korupsyon sa kaban ng yaman, napakasimple yung ating panawagan. Igawin 17 to 21 pesos ang presyo ng palay. Yun lamang, parang hindi mo nga dapat sana pinapakiusap at pinapangarap ang pagtataas ng presyo ng palay. Simple nga sinasabi namin, pagka ginawa mong 17 to 21 pesos ang presyo ng palay, mayroon siyang ginagalaw sa kabuang buhay namin. Kasi ang katumbas at kahulugan ng itinaas mong presyo ng palay ay lumalaki at dumadagdag, nadadagdagan yung aming kita. Pero sa ngayon kasi ay nasa 8-9 Gs ang presyo ng palay. Kaya kaagad ay sabi nga namin, naintindihan kaya ng gobyerno ito yung malasakit na sinasabi namin. Ang presyo ng sako nga ngayon kapag ka bumili ka 10 piso Pagka bumili ka ng darak, yung darak ito yung darak na pinapakain sa hayop na resulta ng pagpapag giik mo sa aming mga palay. Ang presyo ng darak, 12 Kaya mas buti pa yung darak na ipapakain doon sa mga baboy, baka at iba pa. Mas mataas. Yung sako ay 10 piso. Pero yung sabi nga namin, nagwawala ang mga magbubukid sa kasalukuyan doon sa presyo ng palay na hindi magawang maitaas. Hindi namin tuloy makita, yun nga yung sinasabi nga namin. Matagal na namin itong pinapanawagan. Ang sabi, walang pera, walang pondo, pero kitang-kita natin sa kasalukuyan, sa nagaganap sa ating gobyerno. Lulang-lula nga kami kapag napapakinggan at napapanood namin yung napakatinding nakawan na nagaganap. At bagamat nakitang-kita namin to, isang magandang bagay din para manawagan kami na sana itong mga mababawing mga ninakaw sa kaban ng yaman ay mailaan sa pondo para sa agrikultura. Kasi alin ba ang mas mahalaga? Tama naman, hindi naman namin kinukontra ang halaga ng infrastruktura, kalsada, daan, flood control. Mahalaga yan. Pero ang laging tatandaan dapat ng pamahalaan, at ito maliwanag na naranasan natin sa panahon ng pandemya ang halaga at kasagraduhan ng pagkain. Kaya kasi nung panahon ng pandemya, nung wala na tayong makain, makikiusap na ang ating pamahalaan sa Vietnam na bumili na tayo dahil hindi na tayo secure doon kasi hindi natin alam kung gaano tatagal pa itong pandemya. Pero sabi ng bansang Vietnam, hindi kami magbebenta ng aming bigas kasi uunahin muna namin yung aming mamamayan. Tuloy na obliga yung ating pamahalaan na makipag-deal sa iba pang bansa ng mas mataas na presyo. So, dapat sana natauhan na ang ating pamahalaan na napakahalaga
ng tiyak na pagkain at lokal na produksyon ng pagkain sa bansang Pilipinas nang hindi tayo umaasa sa importasyon. Ang problema, sabi nga namin, bakit ba hanggang ngayon umaasa at nakasandig sa importasyon itong pamahalaan ito? Nakakapanghinayang, yun nga, sabi nga namin na sa halip na tugunan itong mga pangunahing kahilingan ng mga magsasaka, ang sinagot pa nga ng pamahalaan, matagal na namin itong tinututulan, ipinilit pa rin ipalunok sa amin yung rice tarification law. Ang tawag namin sa rice tarification law, huling tarak ng punyal na sumaksak sa aming dibdib para mas lalong higit ng patayin ng mga magsasaka. Kasi yung 1.5 na maliliit na magsasaka, ito yung tinamaan mismo ng rice tarification. At inamin yan naman ng ating gobyerno. Ang pag-amin ng gobyerno dito, may sangarang lungkot ulit kasi ang sabi dati ng mga economic managers ni Duterte, sabi nila, di bali nang mamatay yung 1.5 bilyong mga magsasaka. Ang mahalaga ay mayroong papasok na 10 bilyong kita sa importasyon. So, iba talaga, ibang direksyon ng ating pamahalaan sa usapin ng ngayon, bagamat siyempre ngayon, si Kiko Pangilinan, siya yung Senate Committee Chair ng Agrikultura ngayon, very much welcome tayo. May ilang mga resolutions ang pinasaan na sana magtuloy-tuloy ito. Yung mga hearing din nagaganap sa kasalukuyan ay nagpapakita. Kaya lang parang sabi nga namin, bayaning kinatigurian ang mga sektor na magsasaka pero kinakalimutan. Patapos na yung anihan kaya minsan gusto natin sabihin, mayroong panawagan ngayon na itaas ang presyo ng palay, parang may mandato. Ang problema namin, kunti lang ang natitira ngayong aani na Ang mabigat dito, nadaanan ng kalamidad, dumapa yung palay, kaya nandun ang problema ngayon. So, ang ibig sabihin, pagka 80% totally damage, ang kapital ngayon namin bilang magsasaka ay sa isang hektarya ay 60,000 Kaya, doon sa 80% na totally damage, kaagad tumapon yung 40,000. So, para sa panibagong land preparation, kailangan namin ulit ng 60,000 plus yung utang namin 40,000. Hindi na namin kayang kitain ulit yung 100,000 para doon sa susunod na anihan. Sa suma total noon, yun na yun, kaya nangyayari ngayon, yung mismong aming mga lupa, kung hindi na namin kayang kapitalan, isasangla o kaya naman ipapasaka na lang namin sa iba. Kaya nandun, yung problema ng ating bansa sa kasalukuyan, mukhang walang malasakit at pagkalinga yung ating pamahalaan. Sabi ni Marcos nung araw, ni Bongbong Marcos Jr., ang pangarap ko ay pangarap nyo rin. Pero ang simple pangarap namin, simple lang naman, hindi namin pinapangarap dapat. Simple lang, sabi nga namin, pagka umani kami, mababayaran namin yung utang, may matitira ulit ng kapital, at minsan nga may paniyak na pagkain. Pero minsan, sabi namin, pagka umaani na kami ngayon, sa halip na ngiti yung makikita mo sa aming mga labi, ay sakit ng ulo dahil hindi namin malaman kung sino yung uunahin namin bayaran dun sa mga pagkakautang namin. So, yun siguro, yung gusto naming isiwalat na kalagayan ng naming mga magbubukid sa kasalukuyan. Kaya, sa araw na ito, pagkatapos nito, iikot kami dyan sa mga iba't ibang ahensya para isigaw yung aming panawagan sa lahat ng ahensya may kinalaman para tiyakin yung pagkain, yung karapatan sa lupa. Kasi sa ganitong paraan lang namin magagawa at sana sa araw na ito ay may makinig sa aming mga hinaing kasi ang haba-haba na. Sabi nga namin, panahon na para harapin, seryosohin ng ating pamahalaan ang seryosong pagharap at pagbabalangkas ng mga tamang batas para mas man lang yung ating tigalikha ng pagkain ay may matiyak na makain at makaahon sa kumuloy ng kahirapan sa kasalukuyan. Maraming salamat.